Isang magandang summer morning sa inyong lahat. At tayo po ay muling magsama-sama tungkol sa ating magkwentuhan tungkol sa ating kalusugan. At ngayon ay wala tayong guest specialist. So ako na lang muna ulit bilang eye doctor. At kung meron kayong mga katanungan na kahit mga simpleng cases about other parts of your body, pwede rin na kayang sagutin natin. Ano? Pero primarily, eye care tayo ngayon, Doc. Yes, eye care. At you can text your questions and your concerns sa 0920-90-99937. Ayusin po natin yung kuha natin, ha? At pag-usapan natin ang mga inyong katanungan. Kanina, bago pa tayo mag-start ng show, may mga nagte-text na dito, ha? Excited na, sir. Ito, nag-text, hindi siya magkukonsulta, magpapabati lang. Si Francis Dizon. Pabati naman, birthday ko po kasi happy birthday, Francis. Happy birthday to you. At sa lahat ng office mate mo na mga fans. Yung mga fans daw ni Francis, mga office mate niya. Alright. Maligayang bati sa'yo, Francis. Turning 25. And ito naman, ito tanong din, ha? Sabi, Doc, ano ang magandang gawin? Laging nadadry ang aking eyes. Especially pag nanonood ng TV at may electric fan. It's either wag kang manood ng TV may electric fan, wag kang humarap sa hangin. Kasi if you're prone to develop dry eyes, tapos nahahanginan pa yung mata mo, mas mabilis. Po yan. So siguro, baguhin mo yung direction ng electric fan or let it swing. Huwag directly sa mata mo. Then you may start using ocular lubricants. Hindi ko alam kung anong... Oh, there you go. Ocular lubricants. Yes. Yeah. Like... Sistane, Tears Natural, mga Hybromelos drops, You start with the mild ones muna. Now, kapag persistent yung symptoms mo, go to your nearest eye doctor. Konsulta pa rin ang the best. Eyes po tayo ngayon. Eyes po ang tanong ngayon. Ha? Kasi may tatanong dito about OB. Anyways, kasi raw siya. Sige, I can read your question at hindi ko na lang sabihin yung name mo. Please don't mention me, sabi niya. Okay. I'm 22, single. 6 weeks na hindi po nag-mens at probably forgot my precaution, sabi niya. How do I find out kung positive talaga? Miss, magpunta na lang kayo sa OB. Actually, meron ng mga nabibiling test packs ngayon sa drugstores na you can use for. Then pag nag-positive yan, go to your obstetrician. Kung negative pa rin naman at hindi pa dumarating, baka naging irregular lang. Pero maganda magpunta ka na rin sa OB-GYN. Marami tayong kaibigan na obstetrician, gynecologist dyan sa Lourdes. Kung gusto niyo magpa-appointment, ito yung hotline ng Lourdes. 222-9011, 222-9012, at saka 222-9013. Alright. Pwede kayo mag-text dyan. Si Richmond is asking, Doc, meron bang opening job sa Lourdes? Ano ang kailangan at how? Richmond, you can bring your resume kung ano man ang gusto mo pasukan dyan. Kasi pag minsan bigla nangangailangan. Minsan bigla mangangailangan ng driver or mangangailangan ng nurse or pharmacist. Pero ngayon, ang hinahanap natin ay registered pharmacists. Kailangan natin. Nag-hire tayo ngayon. So you can apply, bring your resume sa Our Lady of Lourdes International Medical Center. Yeah. At before we go on, I'd like to greet mga birthday celebrants. Is it celebrant? Celebrator? Celebrants. Celebrants. Celebrator is also fine. Pero I grew up hearing celebrants. Celebrants, yeah. The pinaka-common, Doc. So we have Dr. Andrew J. Pusong. He's a general surgeon. Birthday niya sa April 16. Alright. Si Dr. Marita Mimay. Isa siyang pediatrician. Birthday niya sa 20. At si Dr. Maria Lea Pulmano. Wim. Birthday niya sa April 22. At si Dr. Teresita Ortin Oliver. Sa April 22 rin ang birthday niya. Happy birthday po sa inyo lahat. Yung ating mga mahal na doctors sa Lourdes. Hindi mahal na bayaran. Beloved doctors. Beloved. Dr. Andrew, Dr. Marita, Dr. Maria Pulmano Lim, at saka si Dr. Teresita
Ortin Oliver. Ganda ng family name niya, Oliver. Ano? Oliver. Aha. So, yun po, happy birthday sa inyo. Alam mo ba na may friend tayo na sabi niya, nakikinig daw siya all the way from Singapore. Singapore. Sabi, bro, Alright. bro, watching you now, sabi niya. Dito sa Sing. Before office niya, ha? Good. Nasa Noon. live stream siya, Doc. Sabi niya, siguro. noon ako ngayon. So, pag-greet naman yung aking mga pinsan dyan. At yung ating mga brats dyan. Si PJ at si Ramon Ching. Ramon Ching and PJ. Mga pinsan ni Jojo. Si brother Jojo. Yeah. Kamusta ba Singapore? Mainit din yan, no? Just like Their weather is similar to ours. more likely similar din sa atin daw. Only a little hotter. Yeah. And yung size ng Singapore, Doc, kasing laki ng Subic Bay Freeport. Yes. The entire Subic Bay Freeport. The entire thing. And yet their economy Yes. is, At alam mo ba na itong ating port dito dapat kasing ganda rin at kasing active din nun. Yeah, if Yan lang, we could do what they accomplish siguro, no? Maybe. Yeah. We're working on it. Freeport lang, ano? Yeah, we're working on it. Ganun lang kalaki yung entire city ng Singapore. Yeah. Nation na yun. It's a city-state. City-state, yeah. Yeah, si Greenyard. Doc, bakit po pag nagtutut-ache ako, tumatago sa ulo at nagre-rainbow ang mata tapos makakita ng waves, then may vomiting. Tumatagos sa ulo. So, from the toothache, tatago sa ulo, makakakita ng waves, tapos nagva-vomit. Greenyard. Related. Yeah. Mukhang meron kang migraine headaches na napiprecipitate ng dental problems. It can happen dental problems, dental toothaches, isa sa mga precipitating factors ng migraine yan. Among them are menstruation, hormonal changes, contraceptive pills, at kung ano-ano pa. Ha? So, most likely may migraines ka. I recommend you also consult your internist. Ito sabi niya, Doc, anong ibig sabihin ng arrhythmia? Ibig sabihin yan nawawala yung regularity ng tibok ng puso. Kasi sabi ng tito ko, kapag nakikita raw yung crush, nag-arrhythmia ang puso. Arrhythmia. Arrhythmia. Nawawala sa rhythm. Rhythm. Kasi, kunyari, hindi ka makakita. Siya. Hindi ka makakita. Hindi ka makaamoy. Anosmia yun. Anosmia. Pag Serious yun, Doc? hindi Akala ko joke. hindi ka maka Amoy. Oo, amoy. Nakakahinga ka pero hindi maamoy kung ano. Ang tawag doon is, it's a condition called anosmia. Pagka hindi ka makita, anopsia. Anopsia. Alright. Basta nawawala. Missing. Di ba? Di ba? Kala ko pag nawawala, missing. O kaya, may A sa unahan. Hindi naniniwala sa Diyos. Atheist, di ba? Kaya nga naman so, yung una. Nawawala sa rhythm, arrhythmia. So, yun na. The best thing is consult your cardiologist. Yeah. Si Dr. Mike San Gabriel sa Lourdes, pwede niyong puntahan para makonsulta about yung arrhythmia niya. Pero if it's related din sa excitement, maganda mapa-examine nyo rin. Kasi baka madalas niya makita yung crush niya mawalan siya na malay tao sa sobrang excitement. Ito sabi ni Chris Punsalan, Doc, first time ko mag-text pero matagal na nakikinig sa inyo. Wala lang, gusto ko lang itanong kung ano ang mabisa pang bawas ng red eyes kasi this summer laging red ang left eye ko. Chris, when you go out in the sun or when you go outdoors, it would be good for you to wear protective shades, mag-eyeglasses ka. Eyeglasses. Tapos, kung nagkakaroon ka ng pterygium or may mapulang palagi na andyan,
it would be best na makita ka ng eye doctors mo. Dapat ma-examine ka. Pteridium is yung parang may May parang extra laman Oo. And sa mata. sino ba malapit dito sa bandang Castilleos ba ito? Siguro Castilleos to, no? Caste. Castillejos. I think Dr. Mia Labrador nagpo-practice somewhere diyan sa Sa Castillejos. Castilleos. I-google mo Dr. Mia Labrador. Isa siya mahusay na eye doctor. And Castillejos, malapit-lapit na rin naman sa Lourdes Konting biyahe lang. Yeah. Konting usod lang na dyan. Sabi nga ng iba, konting kembot lang. Yeah. Hindi kagaya ng iba, marami-raming kembot. Kapagod yun. Malayo. Si Marco, sabi niya, Marco, Doc, ask ko po kung yung na-dialysis ay lumalabo ang eyes kasi ang mama na dialysis, malabo na rin ang mata. Mark, baka naman ang mother mo may diabetes din. At kaakibat nito, may komplikasyon na siya sa bato at may komplikasyon pa siya sa mata. Remember, diabetes is the number 1 cause of irreversible blindness. So my advice always is, once you are diagnosed as a case of diabetes, go to your nearest eye doctor. Magpa-check up po kayo kaagad para ma-ascertain kung nagkakaroon po ng changes. Don't wait for blurring to occur bago kayo magpa-check up. Oo, mahirap Yung iba yun. kasi sabi, if it ain't broke, why fix it? No, papa-check up nyo lang. Have a baseline examination. Ayun. How do you pronounce this? Siguro Quintin. Sabi ni Quintin hindi pantay ang aking paningin. Right eye, 300. Left eye po ay 750. Kala ko kung ano yung hindi pantay Paningin pala. Vision yun. Ano ang dapat gawin? Sabi hindi raw pwede ma-laser ang left dahil nakita nasa St. Luke's. Too thin daw. May chance pa kaya? Quintin, yes. Meron naman. Nowadays, merong, aside from laser, the other alternative will be yung tinatawag namin clear lens extraction and restoration. We're able to make people suffering from high myopia or hyperopia or kahit mataas na astigmatism be able to see clearer again even without glasses. May paraan na po. Yung tinatawag nating clear. No? Yeah, it's already at hand. Okay. Doc, umattend po ng winter spring cherry blossom festival ang aking anak. Nagkaroon po ng severe allergic rhinoconjunctivitis. What's that? Rhinoconjunctivitis ay yung pangati ng ilong at pagkakaroon ng allergic conjunctivitis sabay. Rhino means nose, tsaka conjunctiva sa mata po yun. Sabi nga nila yung pollen ng cherry blossoms is very notorious for allergies. Siguro sininghot nyo po. You just have to look at them. Napaka-notorious daw ng pollen nun. Ang tawag na iba dyan, spring fever. Pag darating yung yung pag-blossom ng mga cherry blossoms. Yun yung kondyan, ha? Rhinoconjunctivitis. Rhino. Tama yan. Kala ko yung mga rhino nagkakaroon ng conjunctivitis. Rhinoceros comes from the word nose, rhino. Okay. Not the rhino animal. Yan, yung rhino animal, dahil may mahaba silang ganun. Kakaiba. Nocerus. Parang mga dinosaur na So you can text lang po dito sa atin 0920-90-99937. O si Eye concerns. Yes, sabi ni Jody Miklat, Doc, pakidiscuss naman what is glaucoma at how to avoid paano ito. My mom is suffering from glaucoma. Unfortunately, jobless ako ngayon at ang mahal pa naman ng meds. Jody, ang glaucoma ay unti-unting pagkasira or pagkamatay ng nerve fibers ng mata, which may be due to the following. 1, hereditary, lahi. 2, pag tumataas ang pressures ng mata. 3 is aging. At yung isa pang reason, sabi nila, is apoptosis. Ano yung apoptosis? Namamatay na pusa yung nerve fiber. Lahat ng parts ng ating katawan, lahat ng tissues, ay meron tinatawag na lifespan. Sometimes yung lifespan ng nerve fibers ng mata is shorter than the lifespan ng tao. So, the nerve fibers die first before the
the person. At nawawala yung paningin unti-unti. Now, how to prevent blindness? One, dapat malaman kung ano yung dahilan ng pagkawala ng nerve fibers. Nerve fiber. If it's due to mataas na pressure, then the pressure should be controlled. Unfortunately, pressure is the more commonly thought of as culprit. So akala nila pag na-control na yung pressure, tapos na yung problem. The answer is no. Hindi If pa. you have glaucoma, the condition is permanent. It's a lifetime disease. So babantayan po yan. Wow. There are other factors at play. Siyempre, yung nutritional status, yung age ng pasyente at kung ano-ano pa. So, yun po yung glaucoma. At maraming uri ang glaucoma. Merong congenital, pagkapanganak pa lang, merong tinatawag na yung anatomic description ng pinaka-common are yung angle closure versus chronic open angle. Yung angle closure, there will be sudden eye pain, tataas ang pressure bigla kagad at maaring mabulag within 24 to 48 hours. Ow. At yun namang chronic open angle naman, ito ay yung glaucoma na traidor. Unti-unting nawawala yung paningin. So, Dahil sa pagkamatay ng unti-unti namamatay yung nerve fibers. nerve So, fibers. ang ano talaga is have your eyes examined. Go to your nearest eye doctor pa-check ninyo. And madali namang ma-detect, Doc, kung if you have those types of glaucoma o hindi rin basta-basta. Your eye doctors will be able to Kaya namang ma-detect agad, kaya. malalaman. At dito sa Zambales area, maraming magagaling na eye doctors dito. Nandiyan sila Dr. Eclarinal, nandiyan sila Dr. Mia Labrador. At Sila Dr. Antipolo, sila Dr. Harry Badion. Si Tsaka Dr. yung- Gigi Garcia. Ay, yung wife ni Dr. Gigi Garcia, si Gucci. Marami po mababait na, mahusay pa mga eye doctors dito sa atin. So, hindi rason na Walang doktor. mapag-check upan or yung husay pa, Doc. Nabanggit nyo rin lang yung husay, yung isa pang doktor. Yung Dr. Noel Husay, Laksamana. ayun yun. Yun din yun. Yeah. Sabi niya, Uy, Chris, yeah. Sabi niya, Doc, I met you at a party. Nung 14 sa rave nung aking friend. Nice to hear from you. I forgot to get your number. Like, forgot to get your number na-text mo na nga ako 0920-90-99937. Yeah, that's my number. Yeah, tama ka, Yeah, Chris. yan po yun. Rave, And nakapost din po yung, in case na makalimutan nyo, yung sinasabi ni Doc, puntahan nyo lang yung Facebook page ng 89.5 Subic Bay Radio. Nakapost lagi yung cellphone number ni Doc. And pwede nyong mapanood over and over. Yung mga nakaraang topic pa, nandoon din sa YouTube account natin. Kung ang concern nyo is kung iba related doon sa mga naging guest ni Doc natin, baka may mapupulot kayo. Pwede nyong panoorin lang yon. Kunyari, tungkol sa kidneys, yung may mga concerns kayo, ano? Opo. Nandiyan yung ating mga sila Dr. Aguila. Yeah. Nandiyan yung mga surgeons natin, sila Dr. Gigi Garcia. Yeah. Nakalagay naman, Doc, sa yung title ng mga topic and ano. Doon puntahan nyo lang po yung 89.5 Subic Bay Radio on YouTube. Nandoon lahat. Yan. Okay. Si Martin Kim. I'd like to ask if gadgets can ruin your vision. I always play and study using my laptop and tablet. Play and study. Actually, yan Is that true, sir? hindi nakakasira ng paningin yan. Yung gadgets? Ang gadgets, hindi. Kanya lang, pag nasobrahan ka ng play, ng game, maaaring makasira ng relationship, makasira ng oras, at makasira ng future. How about eye strain? Eye Eye strain. Dahil nangawit na... If you're tired, all you have to do is rest and relax. No, makakabawi yan. Naitanong na rin lang yan, Doc. May nabasa akong article. Ang sabi niya, sabi doon sa nabasa ko, yun daw ini-emit niya na light ng mga gadgets, including the LED, LCD TVs, yung ini-emit daw niya na light, may may effect daw. Yeah, may Totoo effect. ba? Nakikita mo, may radiation. Meron. Yan. Pero, hindi harmful. Hindi harmful. They're safe for human use. Safe yan. Yan ha, FYI, para ma-beat yung misconception, di ba? Na sisisiin. Kasi yung yung gadget na ginagamit ko Yeah. Ay, sabi ni Roda, Doc, may update ba tayo sa Lourdes? Meron. May mga
Ayun, kaka-install lang nung ating bagong MRI, Magnetic Resonance Imaging Machine. So, we have machine na naka-install dyan at State-of-the-art MRI. yes, mapagsisilbihan tayo na mabuti nito. At murang-mura lang yan, Doc, no? Yung MRI. Napakamura niya. I know. We're trying to make it affordable and Pero yung affordable sa pag What I mean is yung MRI itself, yung pinurchase niyo, naku, It's, napakamura. Yun yung tinutukoy ko. I have an idea. Oo, mapapamura ka talaga. Mapapamura ka yung... Nagpa-MRI ka ba? Hindi pa naman, Doc. Pero yun, may napanood akong video na yun nga, bumili sila ng MRI machine. Naku, sabi ko, ang mura pala yan. Grabe, pero it's good. Galing sa States yung gamit Pero pa MRI sa Lourdes, affordable naman, napaka-affordable. Affordable. Kahit na nabili nila ng ganun yun, We try to make it affordable para Exactly. Sabi ni Lulu Martesa, Doc, ask ko lang kung tatanggap ba kayo ng cataract surgery sa nanay ko kasi meron po nag-o-offer. Wala raw gastos, PhilHealth lamang. Ayun, meron naman pong ganun sa mga intelligence. Yes, na-avail and... ma-avail naman po. Sige, Ma'am Martesa, pwede po. Yung mga indigents talaga, mga seniors na kadalasan kasi sa mga seniors, wala nang trabaho rin, retired na, at saka yung income nila But unfortunately, ito po yung plug tinatamaan ng katarata, mga seniors. Lalo ng edad, Doc, yung... Oo, yun pa. And Leslie is asking about what is retinopathy, sabi niya. Ang diagnosis yan. Kasi my husband was denied sa work because of siguro diabetic retinopathy ito. Laging weak ang kanyang mga paa at may numbness din. May relation ba to? Yes, ma'am, meron po. Ang ang diabetes kasi maraming naging complications yan. Sa mata, sa retina, retinopathy. Nagkakaroon po ng maliliit na blood vessels. Yung maliliit na blood vessels ng retina, nasisira, madali magbara, at madali mag-bleed, pumutok. Okay. Pag nangyari yun, nagsisip out yung natawag na intravascular fluid sa labas at nagkakaroon ng membrane formation. At itong membrane formation na ito maaaring maging sanhi ng blurring and retinal detachment and eventually permanent blindness. So, if your husband is diabetic, check nyo kagad yung mata niya. Kung mayroon ng papunta na sa proliferative diabetic retinopathy, dapat ma-laser na po yan para ma-prevent yung total na pagkabulag. Sabi ng American Academy of Ophthalmology, early identification and early laser intervention can save up to 90% ng vision ng tao merong diabetes sa mata. Now, yung pong pag yung nararamdaman na ibang symptoms like yung namamanhid yung mga paa, it may be due to diabetic neuropathy. Ang pathophysiology, pareho rin. Yung ibig sabihin yung sanhi. Yung mga malilit na blood vessels hindi makapag-deliver ng tamang dugo or right amount of blood dahil nakakompromise yung blood flow pati sa mga nerves na sisira at namamanhid sila. So yun po talaga ang diabetes, napakaraming sinisirang piyesa sa katawan natin. Pero pinaka-common, Doc, sa mata talaga, no? Pinaka-common sa diabetes. Actually, sa census namin, sa International Eye Center, sa Robinson Star Mills, San Fernando, Pampanga, ang inoperahan namin ng katarata, halos 80% may diabetes. And you'll be surprised, iba 30 years old, 40 some. Oh my. May na talaga, ha? Doc, how about kapag PhilHealth only, meron din bang anesthesia yon? Meron naman po, Miss Martesa. Meron po. Siyempre, as doctors naman, we do not distinguish whether pay patient yan or charity patients. We operate the way we should operate our mother's eyes. Ako, yun ang aking prinsipyo Kahit mahirap lang yung pasyente, kahit charity lang yan, it is not the money, it is your work that should be very, very good palagi. So,
Siyempre, kompleto po yan. May anesthesia yan. At saka, hindi ma-opera ang mata kung wala anesthesia. Napakasakit niyan pagka walang anesthesia. Pero pag may anesthesia, ang cataract surgery po nowadays, yung anesthesia pinapatak lang. Topical ang tawag doon. Hindi na pinapatulog. Walang tahi, walang takip sa mata. And you go home on the same day. So, madali na po. Maganda na. Ito pa. Ito naman not related. Tinatanong, Doc, bakit yung aso ko parang may katarata din? Pero di naman magkaroon ng katarata. 5 years old pa lang siya. 5 years old? Dog years or Human years to. human years? Kasi dog years, Doc, every 5 months pa? 1 year sa kanila? Is that right? I don't If I know. remember it right. Yeah, I think so. Every 5 months is like 1 year for them eh. Hindi ako marunong bumilang ng dog style. In dog years. Yeah. Excuse me. So is it possible for dogs to have Yeah. cataracts then? There are dogs there are dog breeds that are prone to develop cataracts. Not all. There are breeds that are prone. Yung mga malalaking mata, mga Pekingese, mga Shih Tzu, mga kwan. Ano pa ba yung ano? Meron pang isa, yung talagang ang laki mata. Pug. Pag, yan. Yeah, laki ng mata nun, ano? Ang Maltese, malaki din. Yung pug, tuwan-tuwa ako kasi naalala ko yung isang DJ dito pag nakakita ko ng pug. Eh. So, ano siya, pagi? Hindi siya pogi, pagi. Yeah. I like that. Puggy. Yeah. Ganun yan. Pare ang pogi mo Pogi? Hindi, puggy. Mukhang pag. I'll tell him that next time I come across him. Ano tawag sa kanya, pag? Yeah. Uy, pero wag ka ha. Ang mga girls, ang hinahanap, mga lalaki nagmamahal na dog style. Would you like to break it down, Doc? And, Yeah, break it down. Yeah. Ako kasi kung maliligaw ako, sasabihin ko sa girl, mamahalin kita dog style. Loyal. I get it now. Okay. Na-slow ako dun, ha? Kung magmahal kasi ako, dog style eh. And dogs are, pag nagmahal nga naman, it's unconditional. Unconditional, kahit sa daan, mamahalin ka pa rin. Yeah, wala siyang pakialam. No matter what you look like, mayaman ka o no, basta ikaw yung amo ko, mahal kita. Ganun. Yeah. Oo nga naman. Oo. At ang aso, kahit nakatalikod ka, mahal ka pa rin yan. Yeah, exactly. Hindi ka pagtataksilan, di ba? Pumangit ka man o hindi, mahal ka pa rin niya. Oo, yan ang dog style. Loyal eh. Loyal. Kaya minsan may party sa mga tito sa Bulacan. Merong mga bisita, sabi, "Oy, Kapampangan ka pala." Opo, sabi ko naman, opo. Bisita nung tito namin, Tito Pepe. Yung mga Kapampangan, dugong aso. Kapag ganun yung ibang bisita. Sabi, "Naku, Dok, pasensya ka na." Sabi ko, matabil masyado tong kaibigan natin eh. Sabi ko, "Naku, pasensya na." "Hindi, okay lang po yun." Kasi hindi naman offense yun eh. Hindi naman nakaka-insulto yun. Actually, pag sinabing dugong aso, konpo, ibig sabihin na matapat. Matapat. Oo. That's the idea there. Kung magmahal po kami dog style. Alam din yun nung nagsabi eh. Oo. Hindi, kasabihan yun eh. Di ba? Kasabihan. So, naliwanagan sila. Ayan. Sabi niya, ano ang kailangan kapag may PhilHealth? Well, ano lang po, members data record kailangan. Na-honor din ba ito kapag may tikdas? Kasi ang daughter mo yan. Opo naman, kung ang daughter ninyo ay 5 years old at may tikdas, ino-honor naman po ng Lourdes. Yan. Dok, meron po ba kayong para sa mga nanganganak naman ay tulong dahil malapit na ang kabuanan ni Mrs. Hindi namin kaya pa-opera ng mahal. Ay meron pong pampuntahan niyo po yung mga obstetrician natin sa Lourdes, tanungin po ninyo yung may tutulong nila sa inyo at yes, PhilHealth naman ay honored po sa Lourdes. Yan. Madali lang puntahan ng Lourdes bago magtulay ng Barreto. Yan. What's the exact address nga ulit, Doc? Number 2, right? Barrio Barreto. Number 2, Barrio Barreto. National Highway, Barrio Barreto. Kasi yun na yung boundary na mag-start na yung yung National Highway eh. Kaya number 2 kagad kayo. The other side is number 1. Ganun yun. National Highway. Sabi The Calaklan Road ends there sa number 1. Yung Calaklan Road. Bridge yata. Yeah. M nagsisimula. Ano ba yung M? I think Calaklan Bridge yun. Calaklan Bridge. Alright. Yung pala yung Calaklan.
Barreto, then Kalakwan. Barreto din Kalaklan. Yeah, exactly. So ito, All right. Ito, swimming issue. I went with my sisters. Swimming po kami. 2 days na po. Luha at may muta, yellowish green. Oy, Vilma. Mukhang nagkakasore eyes ka. Bacterial conjunctivitis yan. Yan, nakukuha yan sa pagsiswimming? I mean, sa... No, it's bacteria. Maaari nang galing sa tubig yan kung saan ka nag-swimming or nakusot mo yung mata mo na marumi yung kamay mo. Pero for swimming pool, Doc, di ba they treat it with Chlorine. chlorine and chemicals? So, hindi kayang mabuhay doon nung bacteria ng sore eyes? Theoretically, yung bacteria mamamatay sa chlorine. Ano? But make sure it's treated well kasi sometimes chlorinated yung pool pero pag tinignan mo kulay brown na sa... Baka ang tagal na, no? Since it was last chlorinated, wala nang last effect. year. Baka lahat ng chlorine, nainom na ng mga nag-swimming doon. Hindi, nag-evaporate. Or nag-evaporate na. Yeah. So make sure it's well chlorinated. In fact, mas mabuti mag-swim sa chlorinated water than rivers and Dagat and It's theoretically it should be cleaner. Sabi naman ito, Doc, ano ang masasabi mo pag inom ng iced tea and milk tea na pwedeng Jojo, yung milk tea hindi nakakalason. Yung cyanide nakakalason. Yeah. Kasi yung nasa news no? Hinaluan, Doc, di ba? Kaya... I'm not familiar with the news pero narinig ko may halong cyanide. Either hinalo or accidentally nahaluan. It's not the milk tea talaga. Hindi naman. It's the poison. Yeah. May nahalo Ito pa yung kanya. Doc, kahit luma ba yung poison at expired? Yes. Poison pa rin yun. Yeah. Si Jojo. Kung gusto mo, subukan mo. No, I'm just kidding. Yeah. Poison pa rin po yun. Expired na to Lason kahit expired yan, lason pa rin yan. Yeah. May effect yan. I won't mention your name, sabi. Sige. Doc, please read but don't mention my name. I've been diabetic for 4 years. Bakit? Ako control naman pero humihina ang aking land of the morning. Sabi nila it's part of neuropathy. Yung land of the morning para sa ay yung flag ceremony. Flag ceremony. Yeah. So sometimes isang naging sanhi ng erectile dysfunction is diabetes. So consult your urologist at mabibigyan po kayo ng payo about that. Ang urologist ay mga espesyalista sa daluyan ng ihi, lalo na ng mga kalalakihan. Si Frank, Doc, ano ang bawal gawin at kainin after cataract surgery? Frank, ang bawal gawin, 3 lang. Bawal magkusot ng mata. Number 1. Ito para sa mga pasyente ko to. After cataract surgery yan Bawal magkusot ng mata. Bawal tumingin sa pangit. At bawal gumawa ng kasalanan. Yun lang. Dahil? Yun lang. Dahil pupunta ka sa impyerno. Yeah. Tsaka pag tumingin ka nga naman sa pangit, di pangit yung nakikita mo. Parang gano'n. So dapat How about that thing that somebody said na bawal daw yung muko, Doc, pag na-operahan sa mata? Depende. If yung kung ano yung posterior opera, capsule is open, bawal usually. Kasi gravity will work on it, no? Or kung very shallow yung anterior chamber. So depende sa mata, depende sa case. Tsaka depende sa hindi sa lahat ng Gravity is the reason there. Dahil nga naman nakayuko ka pababa. So yun yung isang dahilan bakit sometimes binabawal yun. But not always naman. Ito. Sabi, I'm trying to call. Hindi ko nakakonect yung call ko sa radio call me later na lang pagka nasabi. I'd like to ask bakit iba-iba ang mga prices ng lenses. Nag-ask ako doon sa stable mo. Siguro assistant at different. Please clarify. SOUK, S-O-U-K. SOUK, ang lenses po, the price of your lens would depend on the design, on the manufacturer, and on the type ng lens ko. Yung basic niyan, merong hard lens, merong soft intraocular lens.
yung soft intraocular lens would be more expensive than the hard rigid lenses. Tapos, merong monofocal at merong multifocal lenses. So, yun yung price differences. Just like any gadget, kasi this is a device na ilalagay sa inyong mata. The more apps or the more features na meron yung lenses na yan, mas expensive. Imagine, ang ordinary lenses ang pinakamura, halos 500 pesos lang. Ang pinakamahal naman, umaabot pa as much as 130,000. So, depende kung ano po yung pipiliin ng lenses. It's like saying, may kotse ako. Anong kotse yan? Anong make, anong depende. type, anong model? So, kunyari, may particular brand. Kunyari, sinabi yung Mercedes. O, anong type, anong modelo yan? So, depende sa model at sa type. Magpabago-bago pa po yung lenses. Ayun. Si Danny is using my other phone. Ask ko po kung ano ang aking gandang gawin kapag nasa sunburn ang aking face, pati pang-half-day ng mata pag nagpupunta sa laot. Siyempre, maganda gumamit kayo ng tinatawag na sunscreen or sunblock, para mabawasan yung sunburns ninyo at yung mata ninyo. Make sure you're wearing protective shades. Kung maiwasan nyo magbilad, iwasan po ninyo. At ngayong summer, usong-uso ang heat stroke. Yung mga may edad at saka yung mga batang-bata. Lalo na kung medyo mainit, malinsangan sa bahay. Minsan may mga bata na nadidehydrate, nagkaka-heat stroke. So, ganun din sa mga may edad, yung mga matatanda, Watch your elders. Pag minsan kasi hindi nagsasalita masyado yan, yung pala, dehydrated na. Yeah. Make sure everyone is well hydrated. Water. And shades. Iwasan nyo maglakad sa init. If you're walking around, ganda maglakad kayo under the shade. Make sure na maganda yung ventilation. Payong. 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 It's very handy. Yeah. And hindi nakakaya magpayong kahit ko ay macho. Yeah. Totoo yan. Huwag ka lang kay Kembot. Iba na yan. So, yan ay protection against the sun. Yeah. Everybody needs protection. Okay? At saka ang dali lang naman. Water lang, no, Doc? Yes. Murang-mura. Hindi mahal. Hydrate po. Yan. Good morning and may the Lord be with you. Lagi kami nakikinig sa inyo. And we are very happy to know na natulungan mo ang aking ate na teacher. And she is very proud na ikaw mismo ang nag-opera sa kanya. Teachers kasi hindi ko sinisingil ng professional fees. It's my advocacy, personal advocacy. From Miss Limin Galang. Maraming salamat po, Ma'am Limin Galang. Thank you very much. Tinutulungan natin mga teachers. At saka, basta, ako kasi ganito. If a patient comes to me, sasabihin, Doc, I want you to operate my eyes, pero konti lang budget ko. Okay, pay the hospital, pay the operating room. I can give away my professional fees. Yun po. Alright. Sige po, Ma'am Limin. Thank you very much and God bless din po. It's 10 o'clock and magkikita-kita po muli-uli naman tayo next week. Same station, same frequency, same time. Alright. Dito sa ating programang Konsulta Pang-Medisina. See you guys. Ito yung lingkod ninyo, Dr. Noel Husay Laksamana, kasama si DJ Tommy G. Salamat po. Thank you. 89.5 My Super Bay Radio Worldwide. Consulta Pang-Medisina. Consulta Pang-Medisina Is brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Subic in a world where only the best music is played. PBS, Philippine Broadcasting Service, jointly owned and operated by the Subic Bay Metropolitan Authority and the national government. This is where you find news and entertainment with a wide variety of music, public service, information. 89.5, My Subic Bay Radio. Subic Bay 3.2. Subic Bay. Under the sun, it's a brand new world of place full of adventures.
Visit Subic Bay Freeport Zone. A special message from 89.5 My Subic Bay Radio Worldwide. and Subic Bay Metropolitan Authority. Planning to go on a trip? Is it a solo trip with someone special, with friends, or perhaps the whole family? Or maybe you just need to accompany a loved one from or to the airport? Icons Rent-A-Car, your cheapest way to any destination, back and forth. Icons Rent-A-Car for all your transportation needs. Vans, Vios, Innova, and many more. Visit Icons Rent-A-Car at room 154, Rizal Avenue, East Tapinac, Olongapo City, or text call 0920-950-8243. Icons Rent-A-Car. Icons Rent-A-Car. Powered by Telepreneur Corporation. Avail our ongoing promo of 10+1 on all vehicle rentals. Wow, you're looking great. What did you do? Nothing. Maybe it's because I had a relaxing, enjoyable time at the vacation I had at Shivan Seafront Resort and Hotel. Shiban Seafront Resort and Hotel? Yes! We got everything there. International cuisine prepared by world-class chefs, breathtaking seafront view, clean furnished guest rooms, and the service their staff gives. I love it. Plus, the whole place is safe and secured. What about water sports? You know I love water